dito, Satan loves people who don't know God. Tama po ba? Those na mga, sabihin na natin, tagalabas. Yun muna ang tawag natin, no? But he is challenged by those who are close to Jesus. The Lord, hallelujah, Father, Lord Jesus. We bless and praise your holy name, O God. We thank you for this wonderful and blessed day, O Lord. O God, we ask that you lead us. Lord, you go every ways na meron ng bawat isa. You are such a good, good Father to us. Hallelujah, Lord Jesus Christ. Have your way, O God. We honor your word. We honor you, Jesus. We honor you, Father. We honor you, Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka sa aming mga buhay. Magpakailanman, Panginoon. Mahal ka namin, O God. Purihin ka magpakailanman sa aming mga buhay. Maitaas ka, maluwalhati ka. Manguna ka, Panginoon. Manguna ka, Panginoon. Sa lahat ng desisyon, sa lahat ng paraan, sa aming buhay, sa lahat ng meron kami, Panginoon. Maraming salamat, O Lord. Love you. We honor you. We honor your word. Have your way today in this platform, in Jesus' name. Lord, touch the hearts of everyone, even those who are watching us. We know that your word is so powerful, O God. And we honor thy word. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Praise the Lord! Hallelujah! Tayo po bang lahat ay masaya? Pakita nga po ng mga nakangiting mga labi. Ay, po, pwede na po mo po. Amen! Amen po ba? Mabuti ang Diyos sa lahat ng oras at pagkakataon. Amen po ba? Gaano ba naging mabuti ang Panginoon sa'yo? Aabot ba tong sa puntong papalakpak ka sa oras na to? Yung kabutihan pa ng Diyos, aabot sa punto na talagang magre-rejoice ka sa oras na to? Amen po ba? 10 linggo na naman na nagdaan, mga kapatid. Gayun din sa lahat ng mga nanonood sa amin, no? Diyan po sa ating platform online. Magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga sa lahat. Amen po ba? Tignan mo ang katabi mo, nakangiti ba? Wow! Kaganda naman nila. Amen. Ganyan talaga pag nasa Panginoon. Amen po. Amen. Sige, tignan mo yung mga bakanting upuan. Ba, imaginein mo sino ba yung mga gusto mong umupo dyan? Yung tatay mo ba? Yung nanay mo ba? Kapatid mo ba? Anak mo? Yung kaibigan mo? Amen po ba? O sige, tignan mo. Tapos imagine mo sila. Di ba? Anong sabi ni Pastor? Ni Prophet Mark? Ang sabi niya, dapat tignan mo kung gusto mong makita. Amen po ba? Isipin mo na kung gusto mong makita. Amen po ba? Sa umaga pong ito, may paalala ang Panginoon sa atin. At napakabuti ng Diyos kasi hindi siya nakakalimot magpaalala. Alam niyo po yung parang alarm clock, no? Hindi siya nakakalimot tumunog. Amen po ba? Pag sinet mo. Kaso nga lang, ang alarm clock, malaki ang kaibahan din sa Panginoon kasi di battery yun. Pag naubos ang battery, wala na. Pero ang Diyos, hindi po nauubusan ng mamahal sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Ang mensahe po ng Panginoon sa atin ngayong umaga ay pinamagatang The Insider. Sabi doon, naka-close, once one of the 12. Mamaya po, malalaman natin kung patungkol ba ito sa ano. Ngunit doon lamang sa title na makikita natin dyan, Insider. Meron po ba ditong non-believer pa?
Sino dito naniniwalang ligtas siya, itaas nga ang kamay? Amen po ba? Meron dito na medyo hindi ka pa masyadong sigurado, itaas mo ang kamay mo. Sino dito naniniwalang pupunta ka ng impyerno? Sige nga, itaas mo ang kamay mo. Wala. Amen po ba? Amen. Uulitin ko sino dito naniniwalang safe na siya? Niligtas na siya ng Panginoon? Amen po ba? Sino dito yung medyo dehado pa? Hindi pa ganon ka, wala din. Sino dito gusto mapunta ng impyerno? O wala. Uulitin ko. Sino dito naniniwalang niligtas na siya ng Diyos? Itaas ang kamay. Amen. Alam niyo po, no? Ang salvation comes from the faith. Tama po ba? Hindi porket makasalanan ka, iniisip mo, hindi, lagi naman ako nakakagawa ng kasalanan. Nito nga, kakagawa ko pa lang ng ganito nung nakaraan. Nagmura pa lang ako nung nakaraan. Nagsinungaling pa lang ako nung nakaraan. Nakipag-away pa lang ako nung nakaraan. Ang salvation po sa paniniwala. Dahil kung gawa, lahat tayo hindi po qualified. Amen po ba? So it's a matter of how you think. Diba? Kung iniisip mo na meron akong desire isik ang Diyos, kilalanin ng Panginoon, magbago, i-claim mo sa sarili mo, and alam mo naman sa sarili mo, mukhang na-encounter ko na si Lord. Nakilala ko na siya, ilang beses na ako ma-attend ng church. I-claim mo sa sarili mong you are saved. Amen po ba? Again it's not a matter of your actions, kung ano yung mga nagawa mo. It's a matter of your faith. Salvation, di ba? But, syempre, you need to work it out. Amen po ba? Pagkatapos mong maniwala, alam mo nang save ka, you work out your salvation. Doon na po papasok yung mga actions. Amen po ba? But once you believe na I have accepted the Lord Jesus as my Lord and Savior, I am saved. Yung totoo po kasing pagtanggap sa Panginoon, papasok yun sa puso. Pag totoong pumasok ang Diyos sa puso mo, totoo kang magbabago. Pag totoo kang nagbago, makikita po yun sa gawa mo. Amen po ba? Okay. Kaya ako natanong kanina, I believe wala sa atin dito ang non-believer, wala sa atin dito ang naniniwalang hindi pa siya parte ng TLCC. May naniniwala ba dito hindi pa siya parte ng TLCC? Sino naniniwala na part na ako ng church at TLCC ang church ko? Amen! Amen po ba? So, you are called the insider. Alam niyo po ba iyon? Tignan mo yung katabi mo. Sabihin mo, you are an insider. Sabihin mo, oh. Yes! Amen po ba? Lahat tayo we consider ourselves bilang insider na po, no? At bilang tayo ay insider, you know what? There's a story of someone in the Bible that we can actually relate to very well. Meron doon na tao sa Biblia na ang kanya pong istorya ay maihali tulad sa mga Kristiyano na follower ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Pero sabi dyan, once one of the 12. Amen po ba? Alam niyo po, sabi sa pangalawang slide dito, mayroon nilagay dito Satan loves people who don't know God. Tama po ba? Those na mga, sabihin na natin, tagalabas. Yun na muna ang tawag natin, no? But he is challenged by those who are close to Jesus. Alam mo yung nasa loob ng circle? Amen po ba? Naniniwala ka bang nasa loob ka na ng radar ng Panginoon? Na nasa loob ka na ng mga saints? Amen po ba? Mga maliligtas, mga naligtas na. Amen po ba? But, sabi doon, gusto niya yung mga taong nasa labas, pero yung mga nasa loob, doon si Satan na challenge. So, tayo po ba ay saved na? Pag tayo ay nasa loob, mula sa gawa ng kaaway, hindi. Pero anong kaibahan? Meron ka ng lakas.
may kapangyarihan ka at naiintindihan mo yon, kaya kaya mong talunin ang gawa ng kaaway. Kung dati, madali sa'yong magsinungaling, ngayon, may pagdadalawang isip. Tama po ba? Okay na yung may pagdadalawang isip. At least kahit pa paano, nakaisip ka na mali. Amen po ba? Kaysa dati na harabas ka kung magsinungaling. Amen po ba? Kaysa dati na wala kang pakialam paglinggo, pero ngayon, para bang pag hindi ka umattend, para kang sinisilihan. Amen po ba? Diba? Na dati wala kang pakialam sa mga taong nasa paligid mo, pero ngayon, pag parang tinignan mo sila, andun yung desire sa puso mong kinakailangan, makakilala to. Mukhang kinakailangan kung, syempre, di naman natin ma-judge, no? Di naman natin malalaman kung sila ay may relasyon sa Panginoon hanggat di natin nakakausap. But you have that urge to talk. Talk Jesus out. Alam niyo po yon? Yung hindi ako mananahimik. Kaya kong kahit itong katrabaho ko, dalawa lang kami dito lagi nagjo-duty. Di ba? Baka, dalawa na nga lang kayo, ano? Di ba? Baka naman. Amen po ba? May ganun po. And, si Satan, na-challenge siya sa mga taong close sa Panginoon. Amen po ba? Yung nandoon sa loob, katulad na nangyari kay Job. Amen po ba? Nasabi ni Satan, nakikita mo itong taong ito, masyadong malapit sa'yo. Masyado kang sinisig. Amen po ba? Napagdiskitaan niya, wala siyang ibang pakita eh. Amen po ba? Now, let's examine the life of someone. Katulad ng sinabi ko, no? Yung tao na isa sa malapit sa Panginoong Hesus. Kilala niyo po ba si Judas? Amen. Amen po, no? Sige. Puntahan natin ang heart of the message, which could be found in Lucas or Luke 22 verse 1 to 6. Sabi dito, malapit nang ipagdiwang noon ang pista ng tinapay na walang pampaalsa na tinatawag ding pista ng Paskwa. Ang mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan ay naghahanap ng paraan upang mapatay nila si Jesus. Ngunit nag-iingat sila dahil natatakot sila sa mga tao. Ganito lang po yan eh, parang ang demonyo naghahanap ng paraan para ibagsak ang church ng Panginoon. Amen po ba? Who are the church? Who are the church? Tayo po. Head ay si Kristo. Amen po ba? Naghahanap siya ng paraan na hindi mabuo ang katawan. Kulang ang kamay, kulang ang paa, walang bibig. Amen po ba? Sisirain ni Satanas yung ganon. Kaya, sabi doon, noon na may pumasok si Satanas kay Judas, na tinatawag na Iscariote, na kabilang sa 12. Imagine, no? Judas was one of the 12. Sabi doon, no, once one of the 12. He is an insider. Not just basta-basta close to Jesus, but he is one of the 12 whom Jesus picked personally. Amen po ba? Si Jesus, pinili niya yung mga disciples, hindi lang, ay nakita mukhang okay to ah. Sige, pwede ka na. Mukhang ano ka naman eh, aral ka. Amen po ba? Ay, medyo maganda ang buhay nito. Pag ito nag-preach sa mga tao, papaniwalaan siya. Pag ginawa niya ito mga, okay na to, sige na. No. Amen po ba? But he was picked personally by Jesus. He was chosen. He was close. He was one of the 12. He's even the treasurer. May katungkulan pa nga. Si Judas, doon sa 12, hindi lang siya basta 12. May katungkulan siya, yung iba doon wala po. Amen po ba? Let us examine ourselves, no? Yes, check na. Tayo po ay nandun na sa loob ng circle. We are one of those na matatawag natin sarili natin na close to Jesus. O kaya, close sa Panginoon. Especially those kung ikaw ay worker. Kung hindi naman, kung talagang naman sa sarili mong malapit ka sa Panginoon at nandun na, no? But, you know what? It's not a matter of closeness. It's just distance or proximity. What matters is intimacy sa Panginoon. Intimacy over proximity. But you can actually be close, but still miss the essence. Diba? Na you can actually be a servant,
but still miss the essence of service. Po pwedeng, nandun ka na sa loob, pero hindi mo pa rin alam yung importansya ng pagiging Kristiyano. Amen po ba? Po pwedeng position na lang, pero walang transformation. Amen po ba? This is just an admonishment sa bawat isa sa atin na eto na to tayo walang ibang mga bago, siguro niloob ng Panginoon na ito na to. And we can have a heart check sa atin mismo, sa sarili natin, na Lord, baka yung espasyo na lang ang meron ako sa'yo. Pumupunta ako ng church, I go to church and everything. Pero wala na yung intimacy ko. Proximity lang. I feel close to you. Pero yun pong intimacy ng relasyon mo sa Panginoon. Ginagawa mo ba yung dapat ginagawa ng isang Kristiyano? Nararamdaman mo ba sa puso mong may pagbabago? Nache-check mo ba yung sarili mo? Kung may nagbabago? Do you affect people around you? Could they see you as someone na totoong anak ng Diyos? Kung may problema sila, isa ka ba sa mga taong una nilang naisip lapitan? Isa ka ba to sa mga taong maaasahan na magsalita ng maganda o ng tamang advice? Amen po ba? Let us check and ponder on ourselves. Kasi, nakakalungkot dahil ang storya nitong si Judas, no? Sumunod. Yung pinakadulo. Sabi doon, sa 4, kaya't nakipagkita siya sa mga punong pari at sa mga pinuno ng bantay sa templo upang kanilang pag-usapan kung paano niya may pagkakanulo si Jesus. 5, natuwa sila at pumayag na bayaran si Judas ng salapi at nakipagkasundo siya. At mula nooy, humanap na siya ng pagkakataong maipagkanulo si Jesus nang hindi namamalayan ng mga tao. You know what? The danger of you're used to being close, or you're used to just do those Christian na mga bagay-bagay or Christian ways, but hindi by heart, is that ang pagpasok kasi ni Satanas ay unti-unti po. Nakita niyo kung paano niya pinasok si Judas? Madalian ba? Hindi. Amen po ba? Nung pinasok ni Satanas si Judas, doon nag-start si Judas maghanap ng paraan at ng tamang timing para ipagkanulo ang Panginoon. The same thing with us. Let's be vigilant. Satan enters gradually. If you are an insider, parang sanay ka na lang na ganito and ganyan. But those small things, for example, no? Unti-unti, parang nawawalan ka ng passion, nawawalan ka ng fire. Yun yung mga unti-unting paraan. Nawawalan ka ng gana. Somehow, bumabalik ka sa same old habits. Amen po ba? That's how Satan enters those, yung mga nasa loob na. Hindi mo namamalayan, pero unti-unti. Ito po ay heart check lang sa ating sarili. Let's do a heart check, self-check. May mga times na pwedeng hindi mo alam, pero unti-unti, kinukuha ka na ni Satan sa mga ways na hindi mo mapapansin. Do you still have your daily prayer? Regular prayer? Daily devotion? Amen po ba? O baka Sunday na lamang tayo nakakaalala sa Panginoon? Amen po ba? Dati, kung sayak-saya ka, no, meron kang notebook para sa Panginoon, yung devotion mo, tuwan-tuwa ka pang sulatan mo, dinedecidean mo pa, kung may mga ganon, umabot kayo sa ganong punto, kung ngayon wala na, hindi mo na mabuklat. Amen po ba? Yun yung mga maliliit na paraan. And nandito po tayo, dahil sa Bible verse na sumunod. Sabi dito, Filipos 2 verse 4, pagpalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba,
at hindi lamang ang sa inyong sarili. Amen po ba? Siguro, no? Si Jesus na yun, yung kasama ni Judas, noong mga panahon na yun. He was chosen, but wala, deep down siguro, no? May mga tao po at Kristiyano na kapatid natin sa pananampalataya na kinakailangan ng mga kamusta. Amen po ba? Kinakailangan ng meron silang marinig na advice. Let's not wait for someone to do that, but we ourselves. Kung kaya po natin i-offer yung time, yung oras, yung effort na mga musta kahit konti. Amen po ba? Because yung mga nasa loob, may mga struggle din niya na kanya-kanya. Amen po ba? O pwedeng somehow, katulad ni Judas, no? Ang tagal na niyang kasama. It's been years that he's with Jesus. Ilang taon nag-minister ang Diyos? 3. But, maybe, hindi natin pero mukhang ganun po yung nangyari dahil hindi naman niya magagawa yun sa Panginoon kung hindi ganun. Meron pa siyang mga bagay na hindi pa sinuko. Meron pa siyang mga bagay na hinold. Greediness. He was the treasurer, di ba? Saan niya pinagpalit ang Panginoon? He betrayed Jesus with money, di ba? Dahil lang sa pera. Po pwedeng may ganun eh. May mga bagay na hindi pa tayo naisuko sa Panginoon. Ano ba yan? Hidden sin? Greediness? Pride? Sama ng loob? Hatred? Diba? Yung po mga bagay na yun are isa sa mga bagay na po pwedeng gamitin ng kalaban o ni Satanas para wasakin tayo. Amen po ba? And it's just so powerful na nagagamit natin yung buhay ni Judas kahit hindi maganda yung kinalabasan na kanyang storya bilang testimony sa atin. Amen po ba? Na kahit pala nasa loob ka na, po pwede sa isang maling desisyon at kaisipan, mawala ang lahat ng pinaghirapan. It's with Jesus, He sees, di ba, the miracles, He heard the teachings, lahat, witness siya, pero still, why? Amen po ba? O pwedeng bilang nasa loob, ganun din po tayo. Wag po natin hayaan, pagmalasikitan natin ng bawat isa. At sabi sa Colossus 3 verse 16, ang salita ni Kristo ay hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at palalahanan ng isa't isa ng may buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting spiritual ng may pagpapasalamat sa Diyos. Amen po ba? Yan po yung kapangyarihan na papaalala ka sa isa't isa. Amen po ba? Tignan mo katabi mo. Mukha ba may pinagdadaanan niya? O mukhang nadaanan na niya? Napagtagumpayan na niya? Amen? Amen. You know what? Tayo na lang po to. We are the what we call insiders. But we are not the one or the ones one with the 12. Amen po ba? Hindi tayo magiging ganon. Never our portion. In Jesus' name. Tayo po ay magiging matatag sa Panginoon. Kung kinakailangan mo ng kausap o ng something na dapat ma-open naman mo, wag po tayong mahihiya sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Lumapit po tayo sa kanila. No man is at island. Amen po ba? Walang kahit na sino mang may kaya ng bitbitin na yan. Lapitan mo yung dapat mong lapitan. Leader mo sa church. Amen po ba? Someone na feeling mo makakaintindi sa'yo. Kasi yan po ay ating mandate sa Panginoon. Turuan nyo at pahalalahanan ang isa't isa. Nang hindi gamit ang sarili mong karunungan, kundi buong karunungan galing sa Panginoon. Amen po ba? Yun lamang po. Sabi dito sa pinaka-last, this is just a short message. 27, Mateo 3 verse 3 to 5.
27 verse 3 to 5, nang malaman ng taksil na si Judas na si Jesus ay nahatulang mamatay, nagsisi siya at sinauli ang mga 30 pirasong pilak sa mga pari at mga pinuno ng bayan. Sinabi niya, nagkasala ako. Pinagkanulo ko ang dugo ng taong walang kasalanan. Ano ang pakialam namin sa iyo? Bahala ka sa buhay mo. Sagot nila, inihagis ni Judas sa loob ng templo ang 30 pirasong pilak at pagkatapos siya ay nagpikpik. Nakakalungkot po, no? Pero kung tayo ay nararamdaman natin sa sarili natin, feel like being distant, no? Sa Panginoon, sa mga bagay-bagay sa Panginoon, nanlalamig ka, i-recognize mo, Lord, mukhang lumalayo na ako. Panginoon, kung nagkakasala ka, nagkakasala po ako. Sabi siya nagpikti, nagsisi siya pero hindi lubusan. Ngayon po, ang pagsisisi ng tao sa puso ay may pangakong pagbabago. Tama po ba? Magbago tayo. Amen po ba? Sabi doon, nagkasala siya, pero tayo, magbabago tayo. Nanaisin natin mas lumapit sa Panginoon. Amen po ba? Nanaisin natin, once we recognize, Lord, parang di na okay yung nangyayari sa akin. Ganito po ang pinagdaraanan ko. Lumapit ka sa Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Yun lamang po ang maikling mensahe na ito. Pakilabas po muli ang ating sabi, no? We are not outside anymore. We are inside the will of the Lord, the presence of the Lord. We are inside God already. And bantayan po natin ng ang bawat isa. Amen po ba? Yun yung essence ng mga Bible verse sa bandang dulo na sinabing, maging mapagmatsyag at mapagbantay tayo dahil ganun din po si Satan, ang kaaway. Amen po ba mga alagad niya? Kung sila ganon, dapat tayo po mas maging mapagbantay. Amen po ba? I believe may natutunan po tayo sa buhay ni Judas, no? And in Jesus' name, hindi ganon ang kaahantungan natin sa dulo sa pangalan ni Jesus. Amen po ba? Praise the Lord! Hallelujah! May the grace of the Lord be upon each and every one of us in Jesus' name as we continue to journey sa Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, and amen. Tayo pong lahat ay manalangin. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, O God, we thank you for your word. We thank you for everything, O God. Lord, it's not about kung gaano kaming kalapit sa iyo, pero yung puso, yung transformation, yung talagang relasyon na meron kami, Lord, siyasatin mo po sa pangalan ni Jesus. Itama mo kung ano man yung dapat itama. Baguhin mo kung ano man yung dapat baguhin sa amin. At hayaan mo po na hindi lang kami basta maging insider, Panginoon. Ngunit kami po ay talagang maging anak mo sa salita at sa gawa, Panginoon. Maraming salamat, O God. Selyuhan niyo po ang bawat isa. Bigyan mo kami ng kalakasan, ng wisdom para magpatuloy sa bawat oras at sa lahat ng pagkakataon sa pangalan ni Jesus. We thank you, O Lord. In the mighty name of Jesus we pray. Amen, amen, and amen. Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Sa Diyos ang lahat ng papuri.